Yes, hello guys! Welcome to my YouTube channel, China Chinita's Vlog. And for today's vlog, so isi-share ko na sa inyo kung ano yung process na ginawa ko sa father dear ko para makavisit siya sa amin dito. At napakasaya ko kasi nag-Christmas kami na kasama siya at nag-New Year kami na kasama siya. And natupad din yung dream ko na ma-experience itong winter season dito sa Finland. Kasi una-una, na-share ko na atas to sa inyo sa other videos ko na yung first application namin, nung kukunin namin yung mga bata, dapat supposed to be siya talaga yung first plan namin na pupunta dito. 'Di ba? Siya yung maghahatid para ma-experience rin niya yung winter season nga that time. Pero hindi tayo pinalad. So, na-reject yung application ng papa ko dahil wala kaming strong proof na may babalikan siya sa Pilipinas, like trabaho, wala pa siyang pension noon. Kasi napaaga yung pag-apply ko sa mga bata parang mga August ata yun, ganon. October pa niya makukuha yung sa pension niya, yung unang pension niya sa SSS. Tapos wala siyang work, wala siyang business, wala rin siyang land title, so wala. Hinayaan ko na lang, sabi ko sa papa ko, baka hindi pa talaga time. Kasi that time, inaayos pa niya yung bahay. Inaayos pa niya meron kasi kami dong space na wala pang bubong. So that time parang pinagawa ko rin yun pero hindi pa siya natapos. Kaya ang ginawa niya, tinatapos niya. So sabi ko, baka kailangan pa niyang tapusin talaga. Kaya hindi pa time na pumunta siya dito sa Finland. So kaya umuwi si Daddy Eljan sa Pilipinas, siya na sundo sa mga bata. So yun, that was 2024. And last year, pinlano namin ulit. Kasi alam mo yun, hindi ako sumusuko. 'Di ba? Ang pangarap kasi hindi naman sinusukuan. Katulad nung pagkuha ko sa father ko. Kasi alam ko deserve niya Sa 20 years ba naman na nag-sacrifice siya, 'di ba? Gusto ko rin kung ano yung na-experience namin dito na winter. 'Di ba lahat naman nung tayo, Asian people, or tayo, especially mga Filipino, gusto natin ma-experience tong snow. So, gusto ko rin ma-experience ng father ko. Kaya hindi ko talaga sinukuan. Hindi ko na inisip yung pera kasi that time parang almost 10,000 din yung nagastos namin sa visa niya So, itong pangalawa, nagsabi ko try natin ulit. Sabi ko, baka pwede na dahil meron siyang SSS Although, alanganin kasi nilamsan ng papa ko yung SSS niya. So, inisip ko baka hanapin yung monthly na pumapasok dun sa bangko niya Kinuha niya kasi ng buo para nga magawa niya yung bahay. So, ayun. Pero sabi ko, bahala na. So, ito na naman ako. Pinapabaya ko na talaga kay God lahat. Kung hindi talaga right time, I respect. What's God's plan for me, for us. So, ganun lang yun. So, ayun, nag-try. And, yung mga pinasa ko, ayan, isa-isahin natin para may idea kayo. So, nang una, nag-apply ulit ako sa Finland Visa.fi kasi nga, na-expire na yung account niya. After mo mag-fill up doon, ipapaprint mo yung application form. Isa yun sa isi-send mo. And by the way, ang Finland Visa.fi, magkaiba siya sa Interfinland. Kasi sa Interfinland, pwede tayong magpasa ng mga documents. Which is yung sa Finland Visa.fi, fill out ka lang ng application. Tapos, pwede ka na rin magbayad din ng processing para visa na lang yung babayaran ng kamag-anak nyo sa embassy or sa consulate, ganun. So, yun ang ginawa ko. Nagbayad ako online, pinaprint ko, sinend ko na rin kay Papa na ito yung binayaran ko para visa na lang yung babayaran niya. And then, yun, makikita mo rin doon kung ano mga documents na kailangan. So, ito yung documents na mga pinasa ko. Bank statement ko, 3 months nga lang, pero ginawa ko 6 months Inano ko na rin yung payslip ko, sinama ko na, 6 months din. Yung certificate of employment, yung residence permit ko, lahat yun pinay-scan ko. Tapos, birth certificate ko para proof na
mag-ama kami, kasi doon naman makikita syempre kung sino yung tatay, 'di ba? So yun yung proof, kasi kailangan ng proof na magkamag-anak kayo or magtatay kayo. So yun yung proof ko. Ginawa ko. Buti na lang may online na rin naman tayo sa sa PSA. So nag-online lang ako, and then hindi ko na kailangan ng authorization para sa father ko kasi tatay ko naman siya. So pwede niya siyang mag-receive nun. Pina-deliver ko na lang sa bahay. Mabilis lang din ng delivery ng PSA. Tapos, ano pa ba, invitation, yung itinerary, nung unang first application ko, ang dami, parang day 1, day 2, ganyan. Iniisa-isa ko hanggang sa pag-uwi niya, which is hindi siya realistic. So, yung pangalawa, ang ginawa ko, weekly, like, itong week na to, sa bahay siya, second week, ganon, pa siya, third week, ganon. Pero parang hindi pa rin siya realistic. Kasi akala ko kasi talagang ganun pag gumawa ng itinerary, yung bawat gagawin kailangan talagang mag-travel, ganun. So hindi naman din talaga siya realistic talaga. So so yun nga, nagpasa ako ng invitation, yung cover letter na nakalagay doon ko ng mga documents na ipapasa ng father ko, yung summary. And then ito, nabasa ko sa Finland, nabasa ko sa saan ba to? Sa Migri.fi na isa sa requirements is yung proof of sponsorship. Dinownload ko na siya, dinedma ko lang siya. Sabi ko, naku, tsaka ko na lang to, fill upan kung kailangan. So yun na nga, nung nagpa-biometrics yung papa ko, after a week, naka-receive ako ng email, which is yung email na na-receive ko, for example, Friday. Ngayon ko nabasa, kasi nag-check ako lagi, pero that time, late ko na na-check. So, na-check ko na siya Friday, at ang deadline niya is Monday. And, masaya ako nun, kasi ko kailangan kasi siyang ipa-notary sa DVV. So, masaya ako dahil naka-book ako sa DVV ng alas 12, 12 p.m. So, mabilis lang din magpa-notary. May bayad siya pero hindi ganun kalaki. Nakalimutan ko kung magkano. Pero parang hindi ko sure kung 20 euro or 30 ganun. Basta wala pang 50. Tapos, yun na nga. Nagulat ako pagka Tuesday ng morning may decision na. So, ibig sabihin, pwedeng hindi na nila hinintay yung, kasi ang ginawa ko dun sa proof of sponsorship, i-upload siya sa Finland.fi. So, pag may additional information doon, naglalagay na sila doon ng parang upload or attachment placed doon sa may website. Doon ka pwede na mag-upload. Kasi, parang ititik mo yun kapag may additional information, ano bang gusto mo, ipapasa personal or i-upload. So, nilagay ko doon upload pag may additional information. So, in-upload ko nga siya pagkabigay sa akin ng DVV, nung papel na yon, pinicturean ko, in-upload ko na agad, at nagulat ako kinabukasan, may decision na. So, ibig sabihin, sabi ko, dalawa lang to. Hindi nila nakita yung papel na sinend ko, or, yun nga, nakapag-decision na sila agad. Bago ko pa lang na-send yun. So, parang ganun. Kasi alanganin, Friday. Diba, Friday is Monday deadline. Tapos pagdating ng Tuesday, madaling araw lang sa Pinas yun Diba, may decision na sila agad. So, yun. After nun, nagulat ako, na-reject na. Dineliver na yung passport ni Papa na walang tatak. Nung pangalawa na yon, yung first and second, maraming nakakaalam. Itong third na to, sinabi ko kay Daddy Aljen, wala tayong sasabihan. Pina-apply ko agad si Papa ko kasi sabi ko, pag inapil pa to, matagal-tagal pa, magastos pa, hindi ko alam. So sabi ko, mag-reapply na lang ulit. And sayang kasi yung mga documents, yung mga back statement, yung payslip, yung mga madadami, sayang din And yung insurance pala, wag yung kalimutan, kailangan din yung insurance, yung 30,000, dapat yung cover nun. Ginawa ko noon sa pangatlo, inano ko na yung yung itinerary, yung realistic talaga na like second or first and second week, pahinga muna si Papa ganyan. Tapos nakalagay lang dun talaga yung lugar kung saan lang kami pupunta, like Helsinki, and planning to go to Lapland, ganon. So yun lang, wala na yung mga pupunta pa ng temporary tour ko, ganyan. Hindi ko na nilagay yun. Kasi for realistic na lang talaga na sa bahay lang talaga madala si Papa at
dito naman sa Finland kahit saan naman ma-experience yun na yung snow. So, yun na yun. Maiksi lang yung itinerary ko. Hindi katulad ng first and second na itinerary. And, yun. Sinend ko na rin yung proof of sponsorship. Pina-attach ko na doon. Pinasigurado ko na naka-attach na. And then, ito. So yun, nagpa-book ulit ako ng appointment and then nagpasa ulit si Papa ng documents para sa reapplication. Nagbayad ulit kami ng processing at nagbayad kami ulit ng visa. And then, pagka-send ni Papa, nag-check ako ulit ng email para masigurado na makita ko talaga yung email nila ng maaga. Kasi napakabilis ng deadline nila para sa mga additional information. And then, yun nga, tama ako, mahiningi pa rin sila na information, proof of financial. So, inisip ko, hindi na to sa akin kasi nagsend na kami ng payslip tsaka bank statement ko. So, baka kay Papa na talaga to. And that time, medyo nag-worry ako kasi nga, wala naman kaming malaking pera or wala naman akong pinasok ng malaking pera sa bangko ni Papa. Pero, ang sigurado ko ay makikita talaga nila doon na ako yung nagsusupport kay Papa. Ano na yung given na yun na talagang ako lang talaga nagsusupport sa kanya. So, malaking na yun siguro. Proof na kaya kong supportan ni Papa ko kahit nandito siya sa Finland. So, yun na nga. Okay, go na. Bahala na. This is the last chance. Pero syempre hindi last application, 'di ba? For this year, sabi ko kay Papa, pag ito hindi pa to naging okay, may next year pa ulit. So yun na nga. Pinasa, in-upload ko na yung bank statement ng Papa ko. And then after 2 days, na-receive na namin and thank you Lord. Diba? Sabi nga, kahit anong rejections na dumating sa buhay mo, huwag kang susuko. Maging positive ka lang. Ibigay mo talaga kay Lord lahat ng trust mo, faith mo. Hindi naman ganun kalaki ang tourist visa talaga. Kasi nasa 90 euro naman siya eh. Depende sa conversion. Di ko alam kung magkano. Nakalimutan ko sa Pinas. Tapos yun nga, pagka sa processing, sinama ko na lang din dun yung pagbayad na ng yung may mag-check, yung assistance, sinama ko na para sigurado. Para, diba, kung meron kayong parents na matanda, syempre, hindi na rin masyadong makita, diba? At least may mas maganda rin mag-a-assist sa kanila. So, ayun, ang plano ko talaga is 90 days, kasi yun naman yung allowed, pero ginawa ko 2 months lang, sinakto ko para ma-approve din yung visa kasi baka inisip nila ay wala naman tong malaking pera plus gusto ko mag 90 days yun, diba? Pero yun nga, thanks God kasi binigyan naman ng extension yung father ko dun sa estimate na days na sa in-apply ko. Yun guys. And ang gusto ko lang sabihin sa inyo huwag kayong mawala ng pag-asa kung may plano kayo. Go lang. Talagang minsan talaga kailangan mong sumugal, mag-risk. Pero, siguraduhin mo yung isusugal mo, yung sa tama talagang proseso. Diba? Yung tamang proseso na, alam mo yung worth it, yung kalalabasan ngayon, kung hindi talaga siya, kung ma-reject talaga siya 3 times, mag-break muna tayo, like post muna, and then, proceed na lang ulit sa susunod. Baka hindi pa siya para this year, ganun. So, yun lang. And once again, gusto ko magpasalamat sa lahat ng subscriber ko. 3,200 subscribers ko. Thank you so much. Kung bago ka dito, huwag mo kalimutan mag-subscribe para update ko sa aking vlog. And, yun, I'm so happy kasi masaya ang father ko. Na-enjoy niya yung Finland. Kahit na sabi niya ang hirap din pala kasi ang daming damit nga doon susutin, pero sobrang na-enjoy niya yung tubig, yung fresh air, super. And ngayon nandito kami ngayon sa uphill para mag-enjoy sila. Ayan. So, thank you so much again, and huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Chita's Vlog. Bye-bye! Bye-bye! Say bye-bye! Bye-bye.